Madam Risa naman, hindi ka ba na iinis sa sarili mo? Noong 2022, nag-file ka ng bill para i-decriminalize ang libel at cyber libel. Sabi mo, ginagamit itong kasangkapan ng mga public officials para iharas ang mga media men. Pagkatapos yung same law na gusto mong mawala na, mapawalang bisa, yun ang gagamitin mo laban sa amin na nagkikriticize sa'yo. Di ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? Dapat kanina pa ako, napakasarang driver ko. Alam hindi pala alam. Bakit siya sa akin? Pinit ang ulo ni Atty. Topacio. Picture ng galit si Sir. Masarap magpa-picture ng galit eh. Galit. Kahit galit, ugi pa rin eh. Attorney, wait lang ha. Isa pa. Interviewin ko na sana si Atty. Ang problema sa Teka lang. Teka lang, mga ano kayo ha. Isang minuto lang. nagkagwapo. Orasan ko. Mensahe po sa bago-bago lamang na balita ay pumanaw nga ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mensahe niyo po. Ay nalulungkot po kami siyempre sapagkat hindi lamang ito isang malaking trahedya ng pamilya, ngunit sa ginawa nilang kabulastugan kay Pangulong Duterte, siyempre ay nalulungkot siya roon at hindi man lamang niya madalaw yung wake o yung burol ng kanyang kapatid, hindi siya makapagpugay for the last time at syempre mag-isa siya roon at wala siyang kasama sa kanyang dalamhati. At alam niyo po, aside from yung flood control scam nitong pamahalaan ni Marcos Dayuño, ang hindi natin mapatatawad sa ginawa niya ay yung ginawa niyang pagkidnap kay Pangulong Duterte, sapagkat hindi po lamang si Pangulong Duterte ang kanyang kinidnap. Kinidnap niya ang pag-asa ng Pilipino, kinidnap niya ang dignidad ng Pilipino at ang ating kasarinlan. At ngayon po ay katawa-tawa po ang lagay ng Pilipinas sapagkat pinababayaan nating kunin ng banyaga ang sarili nating mga mamamayan na hindi man lang natin ipinaglaban, bagkus ay kusa pa nating ibinigay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Picture. Atty. Congratulations. Winning tayo. Kay Risa. Filing mo. Hindi ba natin pwede balikan? Sir, gusto lang niyo lagi. Sir, ano reaction mo? About sa flood control na sa Ilocos Norte. Di yung cyber libel. Hindi, pasagot mo na tayo sa kanya. Ano ba? Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Siya muna, sir. Siya muna. Flood control ng about sa Ilocos Norte na ngayon mainit kasi na issue yan. Yun nga di ba, yun nga ang sinasabi natin, lahat ng investigasyon ay moro-moro lamang sapagkat nililihis nila sa tunay na issue. Kita nyo, di ba? Kinukutya nga si Vince Dizon, lahat pinupuntahan niya. Pati sa Davao, doon siya naghahanap, wala naman siyang mahahanap doon. Ilocos Norte, tinuturo ni Manong Chavit, hindi naman nila pinupuntahan. Bicol, hindi nila pinupuntahan. Bulacan, anong ginagawa ngayon sa Senado? Yung Blue Ribbon Committee. Sinasabi nila may 3 senador silang idadawit. Tuwing papunta ang yung daan na tatahakin ng investigasyon kay Martin Romualdez ay nililihis po ni Ping Lacson. Anong gagawin ng BRC? Maglalabas sila ng preliminary report, 3 senador ang idadawit nila. Bakit? Sapagkat yung mga senador na yon ay ang malaking posibilidad na bumoto for acquittal of VP Sara. Nire-raid na nila ang Senado, ninyo-neutralize na nila ang mga senador na hindi kampi sa kanila para ang matira yung kampi lamang sa kanila. Obvious naman eh. Kita nyo, ang dami nagsasabi kay Martin Romualdez, yun na lang pag-aari ni Martin Romualdez sa Spain, nilabas na ng mga pahayagan kung sinong maaring dami o mga front doon sa pag-aari na yun. Pinatawag ba ni Ping Lacson? Wala. Maglalabas sila, si Cheese, si Joel Villanueva, si Jinggoy, sapagkat yun ang mga alam nilang boboto against the impeachment of VP Sara, against the conviction of VP Sara. Alam na natin
Siri's dictation was driving me crazy, so I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. First off, it actually gets it right. Watch what Siri does with this. Can you share the mirror board, export the concepts to Figma, and update the timeline in Airtable? No, wait. Talagang they are setting the stage. Yes. Sir, maiba naman po tayo, sir. Yung tinanggap ni Risa Hontiveros yung hamon niya, nakasuhan kayo. Then, ngayon po nagsalita na yung korte na wala namang basihan ang kaso laban sa... Hindi pa naman korte, DOJ. Hindi na nga DOJ, umabot sorry, sa korte. Oo. So, hindi po ba siya nag-apila, sir, after ginak ng DOJ? Ay, hindi. Meron pa naman siyang MR. Pero kung ako sa kanya, mag-concentrate na lang tayo sa governance. Huwag na nating ipakita sa taong bayan na unang-una, itong kasong ito ni Rizon Tiveros ay nakakatawa. For two reasons. Number one, yun nga, di ba sinabi na rin sa desisyon, hindi ka pwedeng maging masyadong sensitibo kung ikaw ay nasa government. Ikaw ay public servant. Kasama yan yung kritisismo. Number two, Madam Risa naman, hindi ka ba iinis sa sarili mo? Noong 2022, nag-file ka ng bill para i-decriminalize ang libel at cyber libel. Sabi mo, ginagamit itong kasangkapan ng mga public officials para iharas ang mga media men. Pagkatapos yung same law na gusto mong mawala na, mapawalang bisa, yun ang gagamitin mo laban sa amin na nagkikriticize sa'yo. Di ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? So tumigil ka na. Ha? Oo. At alam mo, kasama sa criticism yan, wag magpakatotoo tayo sa sarili natin na kung ayaw natin yan, ayaw natin yan. Hindi yung kapag sa iba, okay yan. Pag sa'yo, hindi okay yan. Yung batas, di ba? Ito lang, sir, additional question lang po. If ever po, sir, ang MR niya mag-granted and mapunta sa korte at pagdating sa court at mapatunayan talaga na ipawalang bisa yung kaso niya. Sir, pwede niyo ba siyang balikan sa ganitong uri na harassment na kaso sa Hindi na. Okay na yun, oo. Bakit siya babalikan? Sapat na yung nakikita ng mga taong bayan na mali yung ginagawa niya na she is not a public servant who takes criticism. Ayaw niya na napupuna siya. Gusto niya lagi lang siyang tama. Yes. Pagka nagkikriticize siya ng iba, okay, pero pag siya kinikriticize, nagdidemanda siya. Yes. Last Tama na na sa lang, akin attorney, yun. message niyo lang po kay Risa Hontiveros. Yes. Wala naman. Karapatan niya, hayaan mo na siya. It is her right as it is our right na kami naman ay naghain ng ethics complaint laban sa kanya on the same topic. We will let the concerned authorities decide kung sinong tama at kung sinong mali. Lalabas naman kung sinong tama at sinong mali. At hindi naman na maitatago sa taong bayan. Matili po ang taong bayan, alam nila kung sinong kengkoy at sinong hindi sa mga naninilbihan. Sir, ito pinakalas talaga, sorry naalala ko lang yung regarding ngayon sa impeachment na binasura po. So, yung Magnificent 7 na hindi tanggap ang reklamo. So, hindi pa nga tapos yung reklamo nila, nag-umpisa pa lang. Alam nyo na, yung sinasabi nyo na ibabasura lamang. So, nagkatotoo po, sir, anong masasabi nyo po? Alam naman natin na moro-moro So, why would we participate in the charade? Lalo nang ayaw naming i-refile sapagkat, alam naman natin na lokohan na ito Ito mo yung kay De Jesus, yun ang binigyan nila ng due course. Alam naman nilang walang kwenta yun. Bago yun sa amin, nakita nilang maraming ebidensya, ayaw nilang tanggapin. So, moro-moro lang. So, na-achieve na nila yung gusto nila. May 1-year bar na. O sana masaya na sila roon. Pero ang sabi po, sir, ng mga sa part ng nag-file ng complaint na binasura, ang sabi daw, patunayan daw na lawyer siya ni Lisa. Ano masasabi niyo po? Hindi, ang proof niyan yung kalidad ng final niyang impeachment. Nakita niyo naman kung gaano kanipis at walang attachment. So hindi na namin kailangang patunayan. Kasi
Ang tawag dyan sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Alam naman natin yan eh. Naglolokohan lang naman tayo rito eh. May mga patunayan pa sila. The proof of the pudding is in the eating. Ayan, di ba kamote nga? No? Di ba? Ito si meant para ibasura talaga. Talagang ano siya, abogado siya ni Lisa kasi siya yung naging abogado labang kay attorney, ano ba? Lenchong. Glenchong, yan. Sabi niya, ginawa lang daw niya lang yun on his own. Oo, ang ating sasabihin doon is ikwento mo sa pagong. So, attorney. Yung impeachment ni Inday, di ba nagdesisyon na yung Supreme Court? Bakit nag-file pa rin yung Makabayan Black? Hindi, sabi nila tapos na daw yung 1-year ban. Pero merong question ng ibang abogado dyan Kasi di ba February to sila nag-file. Dapat 6. Sabi nila na iba daw dun sa decision sa MR. Pero para sa akin, nakalagay doon executory, di ba? Yung una. O dapat February 6. Sumunod sila sa judiciary. Ba't ba atat-atat kasi? Mas magaling sila. Pero maganda na rin kasi... Si Diliva, laging atat-atat yan Mas maganda na attorney kasi halata na hindi sila sumunod sa judiciary. So, possible na dismiss. Tsaka attorney, pwede naman talaga sila mag-file, which is dapat magkaiba dun sa dating ipinay nila, di ba? Na dapat mas malalim at mas malawak. Hindi po pwede ulitin kung anong ipinay na nung last year, di ba? Pwede naman kasi technicality ito procedural ito Pero ang akin, Dapat sumunod sa judiciary na sumunod sila. Ang problema puro bendalo Naging kultura na ng pamahalang itong bendalo, hindi po pwede yun lahat na lang bendalo. So, ano yun, sir? Ano pong masasabi nyo ngayon dito sa mga vloggers na nitong mga nakaraang buwan ay pinuputakti po kayo through social media na bakit kayo maniniwala dyan kay Atty. Topacio wala pa namang naipapanalong mga kaso, mga ganun po yung ano nila, pinapalabas sa kanilang mga social media. So ano pong masasabi nyo ngayon sa kanila, sir? Ay, mag-research sila kasi sa Korte Suprema pa lamang, ayoko na sanang magyabang, kaya hindi na ako nagsasalita sa Korte Suprema pa lamang, 6 na ang panalo nating kaso. Yung unang-una, yung sa North Luzon Tollway, ayan, alam ni Manang Aimee yan, ako ang abogado niya roon. Yung Marcos versus Manila North North Luzon Tollways Corporation na in-invalidate yung claim nila na pwede silang maglagay ng toll. Number 2, yung Duterte Youth, yung hindi makaupo si Wena Guanzon, diba, dahil mali yung pag-substitute. Number 3, yung Arroyo versus Secretary of Justice, sinabing hindi pwede na mag-issue ng whole departure order ang Secretary of Justice, hukuman lamang. Yung Arroyo na yung kay FG, yung si Chopper case, sinabing walang probable cause. Yung plunder case ni Ginang Arroyo, di ba? Na sinabi ng pinawalang bisa ng Korte Suprema, yung pagkabasura ng demarrer to evidence, kaya nawala ng kaso si Mrs. Arroyo. Hindi, wala pa sa Korte Suprema. Korte Suprema pa lang ang pinag-usapan natin. Yung Ong versus Blue Ribbon Committee, sinasabing hindi pwedeng basta i-contempt without due process. Di ba? 6 na yun. Supreme Court pa lang yun. Iba pa dito sa baba. Hindi pa Yung nagsasabi ng wala akong panalo, siya mismo 2 beses na dispar History yun. Walang ganong abogado. 2 beses. Record breaker yun. Isang hirit na lang, sir. Ano po ang masasabi ninyo sa pag-welcome back ni HOR Martin Romualdez? Nadinumog siya doon Nadinumog po siya kahapon doon sa HOR. sa Kongreso. Ganun ba? Apo. Di maigi, masaya siya. Alam mo, talagang dudumugin ka. Kung mali-maleta dinideliver sa'yo, baka talagang dudumugin ka. Kailangan ng mali-maleta para dumugin dito. Attorney, pwede po makuha yung reaction niyo po doon po sa recommendation ng Senator Rodrigo Video na kasuhan po yung mga tatlong senador noon kasama sila sa Turkey. Ano yung ba, Chino Escudero? Yun nga ang sinabi ko kanina, di ba? They are setting the stage para makonvict si Sara Duterte. Kasi itong mga to,
most probably boboto to against impeachment against conviction. Oh. So, then nabawasan pa silang isa kasi tinatakot pa nila ng arrest warrant si Senator Bato. Oh, tinatanggal na nila yung mga tingin nila boboto for acquittal. So, they're setting the stage. Oh, at ginagamit nila si Ping Lacson. Thank you so much. Thank you, attorney. Thank you, attorney. T-shirts nyo. Para doon sa